Kung magstay ka man sa ganitong situation, wala pong magbabago dyan. Mabibigyan at saka mabibigyan ka lang ng pasakit. Masasaktan at saka masasaktan ka lang dyan. Yo, what's up? Ayan, kumusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Siyempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito ay technique kapag takot kang matulog, baka magloko yung partner mo. Yon. So ito mga utol, takot ka bang matulog? Na kailangan mo talagang bantayan yung partner mo kasi baka magloko. Okay? Actually, ito mga utol na pagdaanan ko na rin ito dati. Na yung tipong takot kang matulog, na gusto mo siyang bantayan, na kung minsan is yung gusto mo nga mangyari ay magbi-video call kayo nang magdamagan hanggang umaga. Na yung tipong makikita mo siya halos oras-oras. Di ba? So actually, kapag nasa ganito ka ng situation, ay napaka-stressful nito utol. Biruin mo hindi sapat yung tulog mo, kulang ka sa tulog. Kahit nga sa pagkain, is parang ayaw mo pang kumain kapag hindi mo siya nakikita or kapag hindi mo siya nababantayan. Na kailangan talaga is 24/7 ay magbi-video call kayong dalawa. Oh. So, ano ba yung rason kung bakit nagagawa natin yung ganito? Well, una sa lahat utol, isa lang naman yung dahilan dyan eh. Kapag may nagawa na pagloloko yung partner mo, nagkaroon ka na ng trust issue, nawalan ka ng tiwala sa kanya. That's why na binabantayan mo na lang siya palagi. Lalong lalo na kapag may pruweba ka talaga na nahuli mo siya. Diba? Napakasakit talaga sa ulo. So, ngayon, ano ba yung dapat natin gawin? Kasi ito mga utol napagtagumpayan ko rin yung ganitong situation. Na yung isa nga doon is may nakausap pa ako, umiinom na siya ng gamot pang patulog pero hindi niya pa rin magagawang makatulog. Dahil natatakot siya utol na kung makatulog siya ay baka magloko yung partner niya. Na kung minsan nga is kahit sa gabi or kahit nakaidlip ka lang ng ilang oras is marami ka lang naiisip eh. Uy, ano kaya? Baka lumabas yung partner ko sa 2 oras na nakatulog ako. Or baka kaya isang nagnakaw lang siya na nakipag-chat na rin sa iba. Yes. So marami at marami ka talagang maiisip na ito'y magbibigay sa'yo ng mga pasakit. Ito mga utol lagi ninyong tandaan, walang ibang mas may mahalagang buhay dito sa mundo kundi yung sarili mo. Na kailangan mo talagang alagaan. Na kailangan mong mahalin. Kasi kung na-stress ka, hindi ka makatulog, ito trust me, makakuha ka ng sakit. Magkakasakit ka lang utol. So ngayon, bakit nga tayo nagjowa? Bakit tayo nagkaroon ng kasintahan or bakit tayo nagmamahal? Para mabigyan din tayo ng peace of mind. Na meron tayong katuwang sa buhay. Na may taga-suporta sa atin. Na magbibigay ng lakas din sa atin. So ngayon, sa pinapakita ng partner mo na which is nagbibigay lang ng stress sa'yo, isa lang ibig sabihin yan utol. Hindi ito yung tao na karapat-dapat mong samahan habang buhay. Napaka-stressful eh. Diba? Wala kang ibang gustong gagawin kundi babantayan at saka babantayan mo siya, no, which is hindi na normal. Pagdating sa relationship ninyo is napaka-toxic na nito utol. Sakit sa ulo. Walang peace of mind. Yes, lalong-lalo na sa mga long distance relationship dyan na dito talaga minsan nangyayari to sa LDR. Lalong-lalo na kapag nakapagloko talaga yung partner mo. So ganun pa man mga utol, ang pinaka-best technique lang naman na dapat mong gawin dito ay kalasan mo yung ganitong klaseng partner. Once na may bahid na kasi ng pagloloko at saka nasira na yung tiwala mo sa kanya, mahirap na itong ibalik.
masasakal at saka masasakal mo siya na mas lalo nang din ikasisira ng relationship ninyo. Na dahil din sa kagagawa ng partner mo is nasasakal na siya. So ngayon, hindi or mas lalo niya itong hindi nagugustuhan yung pinapakita mo. Oy, nasasakal na ako, babe, ano ba yan? Wala ka na ba tiwala sa akin? Yes, gaganon pa yan. Pero ganun pa man mga utol kung magstay ka man sa ganitong situation, wala pong magbabago dyan. Mabibigyan at saka mabibigyan ka lang ng pasakit. Masasaktan at saka masasaktan ka lang dyan. Okay? So sinyalis po ito na yung tao na ito na halos hindi ka makatulog dahil sa kanya, sinyalis po yan na hindi talaga siya yung tamang tao para sa'yo. Okay? Kailangan mo siyang kalasan. Para humilom yung sugat, para makatulog ka na ng maayos utol. Kailangan mo na siyang kalimutan. Dahil hindi worth it habulin or bantayan yung ganitong klaseng tao. At saka lalong-lalo na, hindi rin worth it na mahalin yung taong ito. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Sana'y malinaw sa inyo yung mga hindi makatulog dyan. Yes, matulog kayo ng mahimbing. Kumain kayo kanang maayos, magpakabusog kayo utol. Unahin mo talaga yung sarili mo. Unahin mo yung buhay mo. Huwag na yung ibang tao. Hayaan mo siya kung magloko siya. Hindi naman yung buhay mo yung masisira kapag nagloloko siya, kundi buhay niya yung sinisira niya. Okay? So na po mag-enjoy kayo at saka mag-ingat kayong lahat dyan mga utol. Lalong-lalo na yung mga OFWs natin at saka syempre yung mga nandito na rin sa Pinas. So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi